Magandang umaga po sa bawat isa. Morning, Ivy Siulo. Morning. Yan, batiin nyo naman yung katabi nyo ng isang magandang umaga. Yan, tayo po tayong lahat. And as we are here, let us worship the Lord. Are we ready to worship the Lord ngayong umaga? Amen. And as the day goes, sana maging prayer natin is to draw near to God sa lahat ng gagawin natin. Mas mapalapit tayo sa Kanya. Hindi lang basta umattend tayo tas pag alis, we just go about our day. Pero yung naisin dapat natin is to be closer to Him. Okay? Kaya sabi sa kanta natin, this is actually a prayer song. Sinasabi, draw me close to you, never let me go. And I lay it all down again to hear you say that I am your friend. Help me find a way, bring me back to you. Madalas, meron tayong mga struggle na sa tingin natin, kaya natin sa sarili natin. And tumatakbo tayo sa Panginoon. Pero alam naman natin na ang magbibigay lang ng peace sa atin, ng comfort sa atin, na hindi natin kailanman maintindihan, ay yung Panginoon. Kaya, let this be our prayer ngayon. Lord, help me draw near to you. So, as we sing, say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. Cause nothing else could take your place. Feel the warmth of your embrace. Come on, help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. As we sing, you're all I want. You're all I want. So you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sing it. Draw me close. Draw me close to never let me go. I lay it all. I lay it all down to hear you say that I'm your friend. Lord, you are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. There's nothing else. 'Cause nothing else can
Come on, help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Come on, have to say, you're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Come on, you're all I want. You're all I want. Oh Lord, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. And for the last time, you're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Help me know. Help me know you are near. Help me know you are near. Kunin po natin ang ating mga Bibles po at buksan po natin sa Joshua chapter 24 at babasahin po natin from verse 14 hanggang verse 28. Tayo po ay magbabasa ng salitan. Yan, nakita na po ba? Tumugon lang po ng amen po kung nakita na po. Yan, Joshua chapter 24 verse 14 hanggang 28. Salitan po tayo. And sa last verse po, sabay-sabay po tayo. Verse 14, Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestor worshiped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Verse 15, kayo po. Verse 16, Then the people answered, Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. Verse 17, Verse 18, And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites who live in the land. We too will serve the Lord, because He is our God. Verse 19. Verse 20, If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you, after He has been good to you. Verse 21. Verse 22, Then Joshua said, You are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the Lord. Yes, we are witness, they replied. Verse 23. Verse 24, And the people said to Joshua, We will serve the Lord our God and obey Him. Verse 25.
Verse 26, and Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. Verse 27, Verse 28, sabay-sabay po tayo. Then Joshua dismissed the people, each to their own inheritance. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin. Let's pray. Panginoon, dakila naming Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa panibagong linggo na kami po ay sama-sama na nananalangin, Panginoon. Sama-sama sa iyong banal na tahanan, Panginoon, na magpupuri, sasamba sa iyong pangalan. Panginoon, dakila naming Diyos, ikaw po ang sumama, Panginoon, sa amin. Ikaw ang kumilos, Panginoon, at mangusap sa bawat isa na narito. Dalangin po namin na ito pong ginagawa namin, Panginoon, ay magsilbing mabangong offering, Panginoon, sa inyong harapan. Tanggapin niyo po ang aming papuri, Panginoon, ang aming pagsamba. At ikaw po, Panginoon, yung maluwalhati at maitaas sa oras pong ito. At maraming salamat po sa kalayaan, Panginoon, na ibinibigay niyo, Panginoon, sa amin. Malaya kaming lumapit, Panginoon, sa inyo dahil sa inyong anak, Panginoon, na ibinigay niyo, Panginoon, para kami ay iligtas. Salamat po, dakilang Diyos, sa oras pong ito. Patuloy niyo po kaming samahan at ikaw po ang kumilos sa amin, sa lugar pong ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy po tayong umawit sa Panginoon. My shepherd, he goes before me, defender behind me. I won't fear, I won't fear. Filled with anointing, with anointing, my cup's overflowing. No weapon can harm me, no weapon can harm me. I won't fear. Come on, sing hallelujah. Hallelujah. I am
victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your ways. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your ways. Your spirit lives within me, my victory. The last time. Your spirit lives within me, so I will walk in your ways. Your spirit lives within me, my victory, 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 my victory. Sing hallelujah. He's my comfort, He's my comfort, always holds me. Come on, say, hallelujah, I am not alone. Hallelujah, I am not. He's my comfort, He's my comfort, always holds me Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, He's my comfort, always shows me Dalangin tayo, Panginoon. We thank you and we praise you. Dahil hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Sa sobrang kabaitan mo, Panginoon, sa buhay namin. Sa pagmamahal mo, Lord, na hindi kumukupas. And we pray, Panginoon, as we listen to your word, Panginoon. Paintindi niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding, Panginoon. As we soak in, Panginoon. As we apply sa buhay namin kung ano yung sinasabi ng salita mo. Salamat po, Panginoon, ikaw pong pinupurihan namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. May all be seated. Sound. Ayan. Ayan. Una po, good morning po sa bawat isa. Good morning po sa atin. Una po, isa pong privilege na makapag-share po sa atin ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Na po. And then, nakakatuwa po kasi binigyan ako ng privilege ng ating pastor makapagsalita po sa inyo this morning. And then, ang topic po natin ay lingkod ng Diyos. Na kung saan, mahahapyawan po niyan yung mga nakaraang messages na naririnig na po natin. Na po. Yan. Yung text po natin, makikita po yan sa book ng Joshua, chapter 24, verse 15. No? Kanina, binasa po ni Pastor Jam yung verse 14 hanggang 28. Para meron na po tayong idea kung saan iikot yung pag-uusapan po natin. Pero, magpo-focus lang po tayo
sa verse 15. Allow me na basahin ko po yung verse 15 sa Tagalog version. Sabi po rito, ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit, sabi ni Joshua, para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh ang aming paglilingkuran. Na po. Bago po tayo mag-dive in, diyan po sa lesson na pag-aaralan natin, sa mensahe ng Lord sa atin this morning. No po. Alam ko naman po kung usapang buhay mananampalataya. Alam ko po na marami po sa atin dito yung talagang subok na nila yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po nila. Na talagang alam nila kung paano kikilos at paano manindigan sa Panginoon. Especially po yung mga pamilyadong tao na po dito. Alam ko naman po, sobrang tindi na ng pagluhod nila sa Panginoon. Na kung saan, pwede nyo pong masabi na, Kuya Son, papunta ka pa lang nakailang balik-balik na kami. Na po. Totoo po yun, no? Hindi tayo nagtagpo kasi dumaan po kayo doon sa underground ng pinaka-underground. Na po. Kung usapang buhay pananampalataya po. Na po. And then, I'm willing po na tumanggap pa rin ng mga payo advices na nagmumula po sa inyo. I'm glad po na makarinig pa rin minsan ng mga payo po sa inyo. No? Hindi lang po yun, naintindihan din naman natin na hindi ka lang naman sa papunta, may natututunan. Tama? Maging sa pabalik, meron pa rin po tayo pwedeng mapulot na aral. That's why this morning, balikan po natin yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Na po. But before that, hingi muna tayo ng gabay sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, una, we thank you po. Salamat na madami, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin today. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang namin basta marinig yung salita mo, kundi mahamon kami ng salita mo, Panginoon, na tayuan yung nais mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng puso. Puso na willing tanggapin yung mga payo na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ang book po ng Joshua, chapter 24, dito po, makikita rin po natin dito yung yung katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Kay Abraham, kay Moises, even kay Jacob. Na po. And then, makikita rin po natin dito sa book ng Joshua, chapter 24, verse 1, kung paano tinipon, ginather ni Joshua yung tribo ni Israel. Pakibuksan po natin yung Bible natin sa book ng Joshua, chapter 24, verse 1. Sabi po dyan, Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and summoned the elders, the heads, the judges, and the officer of Israel. And they presented themselves before God. Na po. Also, nung time na to, matanda na po dito si Joshua. No? Ito na yung mga huling habilin niya sa mga Israelite people. Na po. Then dito, makikita rin po natin na talagang pinaalalahanan sila ni Joshua kung papaano naging tapat yung Panginoon sa kanila. Hindi lang yon dito sa book ng Joshua, china-challenge po, hinahamon ni Joshua, yung mga tao dito, maging yung mga susunod na henerasyon, na tayuan yung tama, na lumakad dun sa kalooban ng Panginoon sa buhay po nila. Na po. Tsaka nung time na to, thank you. Ayan. Nung time na to, nasakop na rin po ng Israel yung Canaan. Na pag inaral po nating maigi to, makikita natin, puro digmaan di po ba? Di ba? Hindi lang po yun, makikita din po natin dito sa book ng Joshua na talaga yung lagi yung Panginoon yung nangunguna sa kanila sa tuwing may labanan or tuwing may lakad silang pupuntahan. And also, by the way, si Joshua po, ang pangalan niya sa Hebrew name, nabubulol ako, sa Hebrew name ay
Yehoshua. Yehoshua yung pangalan niya sa Hebrew name. Na kung saan, ang ibig sabihin niyan, the Lord is my salvation. Si Yahweh ang kaligtasan. Yun po yung ibig sabihin ng pangalan ni Josue o ni Joshua. Na po, na talagang angkop po sa buhay ni Joshua yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon para ano po, para pangunahan niya yung mga Israelita noong mga panahon na yon. Na po. Kasi diyan po, makikita po natin diyan sa book ng Joshua, chapter 15, yung talagang paninindigan niya. Na po, makikita niyo po diyan yung fully commitment ni Joshua na talagang suko sa Panginoon. 'Di ba? Sabi diyan ni Joshua, para sa akin, no? Wala ako ibang sasambahin kundi si Yahweh, maging sa sambayanan namin. Na po? Nanindigan siya diyan, makikita mo po diyan yung fully commitment ng Panginoon sa buhay niya, maging siya. Na po, yung tipan nilang dalawa. Ganon din po, bilang lingkod po ng Diyos, tayo po dapat pinapanatili din po natin. Yung alin po, yung kalinisan ng templo. Na po. Bakit? Kasi po, eto po kung usapang literal na bahay, ang bahay po kasi pag madumi, may nasasabi dyan. Di ba? Bahay ba yan? Parang ang dumi, para naman bodega. Something like that, no? Ganon din, pagdating sa literal na church building o templo, pag hindi na-maintain yung kalinisan yan, may nasasabi dyan. Lalo na po, sa isang lingkod ng Panginoon, sa isang mananampalataya. Kapag hindi siya lumalakad dun sa gusto ng Panginoon sa buhay niya, no, ang dami pa naman ngayong walking CCTV. Tama? Na po? Lalo tayo mga mananampalataya, mainit po tayo sa mata ng hindi pa mananampalataya. Minsan nga, kapwa mananampalataya, may konting iringan di ba? Lalo na sa kanila. Na po? That's why, sinasabi po sa atin ng Panginoon dyan, no, bilang mga templo ng Panginoon, sa mga nakaraang preaching niya, di ba, na napakinggan natin, dapat yung buhay natin naka-align po sa Panginoon. Bakit, Kuya Son? Kasi po, ito po ang gampanin po ng isang lingkod ng Panginoon, hindi lang yung ma-share natin yung salita ng Panginoon, makapag-feeding program, makapag-Bible study season, kundi tayo po mismo nakikitaan ng paglakad dun sa kalooban ng Panginoon. Na po? Yun po yun Yung pinamumuhay po natin mismo, yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. Bakit po? Ano po sabi natin dyan? Yan. Ayaw. Ikaw na lang ate. Yan. Teka lang. Sumobra ate. Ayan. Pakibasa po. Ayan, po. Yung pagiging tapat na pamumuhay po natin, yan po yung magsisilbing mitya o ebidensya para pagkatiwalaan po tayo ng tao. Di ba? Minsan hindi enough yung verbal yung pakikipag-usap. Di ba? Iba pa rin kapag nakikita nila na tayo mismo may application na ginagawa. Di ba? Na po. Bakit po? Hindi ko po sinasabi na na hindi na po tayo madadapa pagdating sa kasalanan. Minsan po, madadapa pa rin tayo sa kasalanan. Kahit na mananampalataya na po tayo. Bakit? Kasi po, nasa pa tayo human flesh, no? Nasa katawang lupa pa po tayo. Lahat po tayo nasa under process pa ng Panginoon. Hindi porket nakagraduate na kami sa Bible school, okay na kami. Hindi po. Lahat po tayo nasa under process pa po ng Panginoon. No? Hindi naman kasi instant noodles yung pagbabago Process po yan. Depende na lang kung yayakapin natin yung process ng Panginoon sa buhay po natin. Nasa tao pa rin kasi yan di ba? Kahit gaano kasarap yung ilatag mong pagkain dyan sa Kanya, depende pa rin kung titikman niya yan. Di ba? Depende pa rin. Parang lang po, di ba? Yung buhay ko lang before. Yung tipong nagmamap ka ng sahig kahit wala ka ng nililinis. Alam mo yun, sa sobrang linis na ng sahig, nadulas na lang yung langaw,
Alam mo yun? Why? Kasi ang sarap marinig yung salitang, ang bait naman ni Son. Ang galing naman ni Son. Di ba? Yung tenga ko, mga ganun, no? Di ba? Tapos lalo ka pa nagsisipag. Di ba? Di ba? Pero, alam nyo po nakakalasing eh. Nakakalasing yung palakpak ng tao, nakakalaki na ng ulo, nakakatigas pa ng puso. Na po? Yan yung literal at totoo. Di ba? Aminin man natin sa hindi. Yan po talaga yung nangyayari. That's why, depende pa rin sa tao kung paano niya yayakapin yung process ng Panginoon sa buhay niya. Na po? Pero yung sinasabi po kasi natin dito, paglingkod ka na ng Diyos, ikaw at ako, tayo dapat may paglaban ka ng ginagawa pagdating sa kasalanan. Lalo na kung saan tayo madalas na nadadapa. Di ba? Paglingkod ka na ng Panginoon. Pero kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, normal lang yan na gawin mo yung mga bagay na yan. Pero kapag may totoong nasumpungan mo na yung kaligtasan sa Panginoon, ibang usapan na yon. Kung nakikisawsaw ka pa rin sa dating ganong galawan. Na po? Ibang usapan na yan. Ang sinasabi lang po natin dito, pag mananampalataya ka na, lingkod ka na ng Diyos, may paglaban ka ng ginagawa pagdating sa kasalanan. Na po? Yun yung sinasabi po natin dito. Pakisabi po muna sa katabi mo, seryoso eh. Kapatid, paglabanan mo. Ayan. Hindi ko alam kung anong paglalabanan niya, no? May kanya-kanya tayong struggles. May kanya-kanya tayong pinaglalabanan sa buhay. Depende na lang yan kung kanino ka humuhugot ng lakas para labanan yan. Na po? That's why sabi natin, yakapin mo. Yakapin natin yung process ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi natin kaya yan. Kapag ikaw lang, hindi natin kaya yan. Kahit gaano ka pa katalino, ka-professional dito sa mundo, kayaman na tao, basta tao ka, limitado ka. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Na po? That's why, ayan, sabi po natin, ang dalangin natin dyan, sa bagay na yan, Panginoon, bigyan mo po ako ng alin? Banal na pagkamuhi sa kasalanan. Lalo na kung saan ako madalas nadadapa. Dapat yan din yung mga panalangin natin eh. Di ba? Dapat nagiging aware din tayo kung saan tayo nadadapa. Di ba? Minsan kasi kung ano pa yung maliit, doon ka pa minsan natitisod eh. Kasi hindi mo masyado pinapansin. Di ba? That's why panalangin natin, Lord, bigyan mo po ako ng banal na pagkamuhi doon sa kasalanan na yon. Lalo na kung paulit-ulit na akong nadadapa sa bagay na yon. Na po? Pag sinabi natin banal na pagkamuhi, titignan mo siya as spiritual grow up natin. Di ba? Hindi yung negative. Di ba? Sabi nga ni Rick Warren sa libro niya na The Purpose-Driven Life, sabi niya doon, spiritual growth is not automatic. Kailangan daw doon ng intentional commitment. No? Same thing, dapat may paglaban tayong ginagawa pagdating sa kasalanan. Lalo na kung lingkod ka na ng Panginoon. Lalo na kung lingkod ka na ng Panginoon. Kasi bilang lingkod ng Diyos, dapat talaga may paglaban daw tayong ginagawa pagdating sa kasalanan. Alam niyo po, alam niyo po ang dyablo, umagang-umaga pa lang, morning pa lang, nagmi-meeting na yan sila kung paano sirain ang buhay ng isang tao. Paano sirain yung buhay ng isang pamilyadong tao. Lalo na paglingkod ka na ng Panginoon, mananampalataya ka na. Nagmi-meeting yan sila, umagang-umaga pa lang. Maaga pa nga nagigising sa atin yan sila eh. Meeting na yan sila. O tara, meeting tayo. Paano natin sirain yung buhay ng taong to? Lalo na itong mananampalatayang to. Tapos, ang matindi, sa gabi, evaluation. O tara, gather tayo. O, kamusta ka? Nasira mo ba yung buhay ni Past Jam? Boss, matindi. Mabalasik. Matindi sa'yo eh. Ganun ba? Ganito. Magsama ka pa ng 3 mas makulit sa'yo. I-upgrade nyo. I-upgrade nyo. No? Yan ang plano ng dyablo. Ayaw niya makakita
ng pamilyadong masaya. Ayaw niya makakita ng mananampalataya nagtutuloy sa Panginoon. Kaya nga maraming bumibitaw eh. Kasi sobrang tindi ng trials na dinaraan sa kanila eh. Diba? Ayaw ng dyablo. Kaya bilang lingkod ng Diyos, napakahalaga po, ikaw tsaka ako tayo, may paglabang kang ginagawa pagdating sa kasalanan. Na po? Pagdating sa kasalanan. Lalo na kung saan tayo madalas nadadadapa. Kasi ako alam ko kung saan ako madalas nadadapa eh. Alam kong alam nyo rin yun kung saan kayo madalas nadadapa pagdating sa kasalanan or pagkakasala. Na po? Pakibasa po, sabi natin dyan. Ayan. Ay, di yan. Yan na yung kanina eh. Nahuli lang. Ito. Ayan. Pakibasa po. Bigat na po, no? Sabi diyan, ang katapatan ang nagtutulak sa atin na tanggihan ang pagsisinungaling, pagnanakaw o manloko sa anumang paraan. 'Di ba? Na po? Kasi po, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw at ako, tayo po, darating yung panahon, haharap tayo sa Panginoon. At magbibigay sulit sa Panginoon or account base doon sa mga pinaggagawa natin dito sa mundo. Na po? Lahat tayo haharap sa Panginoon. Depende na lang kung ano yung ihaharap natin sa Kanya. Bakit? Sa tao, pwede kang may tago eh. Sa Panginoon, wala. Bakit? Sabi sa book ng Galatians 6:7, sabi po doon, kailanman daw hindi natin maloloko yung Diyos. No? Kung ano yung tinanim ng tao, yung pinaggagawa natin, yan din yung aanihin natin. Balang araw. Na po? Hindi pwedeng nagtanim ka ng buto ng santol, tapos tumubo, mangga. Eagles yun, no? Question, ano yung eagles? Sablay po, no? Sablay yun. Hindi pwedeng ganun, di ba? Sablay tayo dun. Hindi po pwedeng maging ganun. Sabi po natin dyan, ayan, isa pa po, pakibasa. Sabi po natin dyan ay, ayan, no po. Ang pagiging tapat ay ang pagiging totoo at taos-puso. Kapag tapat ka, nagsasabi ka ng totoo. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, di bali nang magkwento ka ng maiksi, basta totoo. Kaysa ang dami mong pinagsasabi, ang dami mong kwento, wala namang kwenta. 'Di ba? Tandaan niyo po, mas mabilis kumalat ang fake news kaysa sa good news. Di ba? Mabilis kumalat yung mga wrong information. Mabilis kumalat yan kaysa sa tamang information. Yan yung katotohanan po na sinasabi po natin dyan. That's why, tandaan po natin, no, yung mga bagay na sinasabi po sa atin ng Panginoon. Kaya bilang lingkod ng Diyos, lagi po nating sabihin yung totoo kahit medyo mabigat. Di ba? Mainam na yung itama tayo, i-correct po tayo, kahit mabibigat yung salita. Mainam na yon. Kesa naman i-comfort ka dun sa matatamis na salita, kasi nungalingan naman. Di ba? Kasi hindi mo alam, unti-unti ka nang tinutulak nun eh, sa bagay na pwede mong kalaglagan, at mahirap kumawala dun, kung sakali, malalim yun. Di ba? Na-experience ko na yung bagay na yan eh. Ang hirap. Ang hirap po. No? Kaya ang sinasabi po natin dito, dalangin din natin, Panginoon, bigyan mo po ako ng ng puso na willing tumanggap ng mga payo at paalala na nagmumula sa iyo. Napakahalaga nun. Bakit po? Kasi pag hindi handa yung puso natin para tumanggap ng mga payo at paalala, iba magiging respond yan eh. Baka biglang magising yung ego at pride natin. Pag nabigla, pag hindi handa yung puso natin. Aminin natin sa hindi, may mga ego at pride po tayo dito. Di ba? Pero yung sinasabi po kasi natin dito, dalangin muna natin, Lord, bigyan mo ako ng receptive na puso para pag pinayuhan ako ng taong ginamit mo,
hindi ko to titignan sa negative na anggulo, kundi positibong anggulo para patuloy lumakad sa iyo. Yun yung sinasabi po natin doon. Dapat meron tayong receptive heart, no? Yung pusong willing tumanggap ng payo. Sa panahon ngayon, mahirap yun eh. Mahirap yun. Magbibigay pa lang sa iyo yung pahayong isa, kino-close mo na kagad yung door ng buhay mo. Di ba? That's why panalangin natin, Lord, bigyan mo ako ng puso na willing tumanggap ng pahit paalala na nagmumula sa iyo. Mahirap yan, lalo kapag nadudun ka na. Tapos biglang may mababa, biglang magsasuggest sa iyo, i-close mo kagad eh. Hindi, makikinig ka, pero hindi mo siya i-absorb. May mga ganun eh, di ba? Pero gaya na sabi natin kanina, hindi lang tayo dun sa papunta may natututunan, na? Even pabalik, meron ka pa rin mapupulot na aral. That's why yung puso natin dapat bukas sa mga bagay na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Na po. Yan yung dalangin natin. Bigyan tayo ng Panginoon ng puso na willing tumanggap ng mga payot paalala. Sabi dito, bilang lingkod ng Diyos, dapat daw talaga ikaw tsaka ako, equip, no? Yung talagang kargado ng salita ng Panginoon. Kasi nga, pag hindi ka equip ng salita ng Panginoon, matik yan, madali ka makurap, madali ka ma-poison ng mga words, lalo sa panahon natin ngayon. Madali, sobrang ano na ngayon, distractive yung panahon natin ngayon. Sobrang gulo na talaga. Na po? Kaya sabi po natin dyan, bilang lingkod ng Diyos, no, maliban sa may paglaban tayong ginagawa, tayuan natin yung tama. Ayon sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. Na po? Sabi po sa book ng Habakuk, nandiyan ba? Ayan. Ayan. Sabi po sa Habakuk chapter 1 verse 13, sabi po dito sa Bible, banal ang Diyos at yung kanyang mga mata ay napakabanal upang makita ang kasalanan. Wala pong naitatago sa Panginoon. No? Tanaw niya yung buhay mo at buhay ko. Lantad po sa Kanya. Wala tayong pwedeng maitago sa Kanya. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao at mga gawa nito. Di ba? Yung totoong nakasumpong, nakatagpo, kinatagpo ng Panginoon, nakatamo ng kaligtasan sa Panginoon, dapat may life change. Di ba? Dapat may life change. Dapat yung isip at yung puso na-reprogram na. Di ba? Dapat na-reprogram na. Yun yung totoong ligtas. May life change. Di ba? Dapat nagbabago na, hindi na yung tulad dati. Naligtas ka pero yung galawan mo ganun pa din. Magtanong ka na, ako ba'y naligtas? O baka nakikisunod lang ako dun sa flow? Delikado yun. No? That's why always check yung relationship natin sa Panginoon. Kasi talaga, dapat may life change. May life change. Di ba? Bakit po? Gusto ng Diyos bilang lingkod niya, sinasabi natin yung totoo at hindi yung manling lang ng tao. Yun kasi yung gusto ng Panginoon eh. Yung huwag ka manloko ng iba. Bakit po? Madali maloko ang ibang tao, kaya natin magagawang maloko ang ibang tao. Kasi umpisa pa lang, sarili natin, niloloko na natin. Ganun lang yun eh. Kaya natin nagagawang maloko yung iba, sarili natin, umpisa pa lang, niloloko na natin. Kaya natin lokohin. Aminin man natin sa hindi. Na po, may mga ganun talaga. Masakit man, pero yan po yung totoo. No? So paano ba, Kuya Son? Ano bang kailangang step? Dito naglagay lang po ako ng iilan. Pero defende pa rin sa inyo, lalo nga gaya ng sabi ko sa mga matatagal ng mananampalataya, lingkod ng Panginoon. Ako pa yung kailangan din bigyan nyo ng mga pahit paalala. And then willing din ako tanggapin yung bagay na yan. Na po. Pero dito, naglagay lang po ako ng iilan. Una, sabi po natin dyan, ayan, pakibasa po. Ayan, yun dyan lang, sa may dilaw lang sa taas. Sabi dyan, bilang lingkod ng Diyos, ang kahalagahan ng katotohanan. Sabi dyan, tayo'y tinawag upang mamuhay sa katotohanan.
Hindi dapat tinatago ang ating pagkatao para sa sariling interes. Na po? Para sa sariling interes. Even mananampalataya na yung iba ganyan eh, di ba? Hindi natin nilalahat Why? We believe marami pa rin yung faithful sa Panginoon. Pero masakit man, may mga iilan na ginagamit si Kristo para sa sariling interest nila. Di ba? Hindi natin nilalahat. We believe marami pa rin faithful. Pero may mga iilang ganyan. Ginagamit si Christ sa sarili nilang interest. Na po? Bakit po natin nasabi yan? Kasi po, ang katotohanan, iyan po yung ating pundasyon na relasyon sa Panginoon at saka sa kapwa. Yan po yung ating pundasyon ng ating relasyon. Una sa Panginoon, pangalawa sa kapwa po natin. Na po? Sabi po dyan, sa Bible, sa book ng 1, chapter 8, verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Di ba? We know naman po, alam ko naman na tagpuan nyo na yung katotohanan at yun sa Panginoon. I believe that na po. Alam ko naman na tagpuan nyo na po ang katotohanan sa Panginoon. Hindi lang yun. Pangalawa, yan. Sabi po natin dyan, bilang lingkod ng Diyos, tigilan na ang kasinungalingan at pagpapanggap. Diba? Tigilan na daw po bilang lingkod ng Diyos yung kasinungalingan at pagpapanggap. Madali lang po magsuot ng maskara. No? Madali rin magtanggal ng maskara. Diba? Ang tanong, kaninong maskara ang suot mo? Diba? Baka pag dito sa church, yung maskara ng pagiging mananampalataya. Paglabas, namimili ka na kung anong maskara yung susuot mo. Depende dun sa crowd na sasamahan mo. No? Diba? Kuya Son, grabe ka naman. Hindi po. Hindi po. Masakit man, pero minsan nagiging ganyan po tayo. Diba? Sabi natin dyan, bilang lingkod ng Diyos, tigilan na daw yung kasinungalingan at pagpapanggap. Naalala ko sa bar Nagbalik tanaw pa ako, no? Sa comedy bar before, may customer kami dun Ang daming suot relo, ang daming borloloy ang dami. Tapos nung may kasama siya dun, naka-short lang, tapos t-shirt lang, walang mga alas, something ganun. Lakas umorder No? Nung bayaran na, wala palang pera. Kulukoy, no? May mga ganun di ba? No? Sorry sa term na yun pero literal may mga ganun Yung panggap, alam niyo yun? Uso yan ngayon yung mga vlogger. Hindi ko nilalahat Sila kukuha ng money hunt, tropa rin nila yung kukuha. Di ba? May ganyan Sabi natin dyan, ang pagsisinungaling ay kasalanan at sumisira sa tiwala. Di ba? Ang pangit naman ng tropa mo, sinungaling, di ba? Sa Facebook may ganyan Minsan dumaan sa timeline ko, pusa tsaka yung aso nag-usap. Posible yun, di ba? Sabi nung aso, ba't di ka na nagsasalita? Di ka na makwento? Sabi ng pusa, loko ka, chinichismis mo Di ba? May mga ganun, di ba? May mga ganun, nakikita niyo sa mga ganun. Mahirap po, pwedeng mabasag yung tiwala ng tao sa'yo pag hindi ka totoo. Kasi gaya nga nasabi natin, yung matuwid na pamumuhay, yan yung nagsisilbing mitya para pagkatiwalaan ka nila. Di ba? Yan po yung nagsisilbing mitya para paniwalaan tayo ng iba. Sabi diyan, ang pagpapanggap o pamumuhay ng iba sa ating tunay na pagkatao ay nagpapakita ng kakulangan sa pananampalataya sa Diyos. Di ba? Nagpapakita daw yan na hindi pa ganun tayo ka-matured pagdating sa Panginoon. Na, pag nagpapanggap lang tayo, uso yan panggap. Di ba? Gaya ng sabi natin, pwedeng nagpipreach dito si Son, madaling magsalita, pero pagbaba niya, empty siya, dry siya. Di ba? Kasi kaya nating i-impress yung tao lalo kapag aral ka, madali yan. Pero yung Panginoon, yun lang tanging kaya mag-bless sa tao, hindi tayo. Na po? Yun yung totoo. Yan. Pakisabi po muna sa sarili natin, seryoso tayo
Pakisabi natin sa sarili natin, Christian agent ba ako? Ouch, no? I pray hindi. Lord, help me. Help me. Di ba? Yun yung tanong natin eh. Lord, Christian agent ba ako? I pray hindi. Di ba? That's why hingi tayo ng karunungan palagi sa Panginoon para magpakatotoo. Yun yung sinasabi po natin dyan. Na po? Yung ibang ngumiti nung sinabing Christian agent eh. We pray, hindi. Na paano, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Palagi. No po? Yan. Ninotes ko po kasi hindi ako yung tipo na, hindi ako yung tipo na nagsasalita na, alam mo yon lahat nandito, no? Kasi masyado na tong corrupted na eh. Dati pa lang eh, no? Kaya nagpapare-program ako palagi sa Panginoon. Hindi ako sanay nung kailangan lagi akong may pattern na sinusunod, no po, no? Yan ako eh, pag nagsasalita. Lagi may pattern. Kaya that's why, makikita nyo, mahilig ako magsulat pag ganito. Kagabi nga nung isang gabi rin, sabi ni Pas Angel, baka tumalino ka niyan. Napayuko na lang ako eh. Kasi nakita niyo, nagno-notes ako doon sa taas eh. Sabi ko, patay tayo dyan, nakita na naman ako. No po? No? Eagles daw, sabi ni Pas Angel. Di ba? Saan tayo? Ayan, pangalawa pala, no? Ayan, nalito na. Ayan. No po? That's why, panalangin natin, Lord, no? Tulungan mo ako magpakatotoo, lalo na sa harap mo. Kasi nga, madali magpaka-peke sa ibang tao. Di ba? Pwedeng nakangiti ka sa harap nila, pero deep inside, nagsiselos ka na pala. May ganun eh, di ba? May ganun. Lalo na kapag yung tropa mo, nakikita mo, binibless ng Lord. Baka napapatanong ka pa sa Lord eh, Lord, bakit siya? Bakit hindi ako? Tanong mo sarili mo, bakit nga ba? Di ba? Yun yung tanong mo dun eh, bakit nga ba? Di ba? So yan, eto po, pakisabi ito. Ayan, sabi natin dyan, nawala na. Screen natin. No? Sabi po sa Bible, sa Kawikaan chapter 12, verse 22, no? Yan. Sabi dyan, kasuklam-suklam kay Yahweh ang sinungaling, ngunit ang tapat ay kalugod-lugod sa Kanya. Di ba? Ayaw daw ni Yahweh sa mga taong sinungaling na tao. Pero nalulugod siya dun sa mga taong totoo na lumalakad sa kalooban niya. Na po? Yan, pakisabi po ulit. Sa sarili muna natin, no? Pakisabi po, tapat ba ako? Yan, tapat ba ako? Lord, help me kung hindi. Di ba? Help me kung hindi, Lord. Ayan. Bilang lingkod po ng Panginoon, sa pangatlo, ay wala dyan, dito na lang. Sa pangatlo, sabi dyan, bilang lingkod ng Diyos, mamuhay ng tapat at may integridad. No? Hindi pala sapat yung matapat lang, kailangan nandoon din yung integridad. May paninindigan. No? Gaya ni Joshua, makikita natin, nanindigan siya. No? Makikita natin yung fully commitment niya sa Panginoon, talagang suko. No? Pagdating sa Panginoon. Yun yung sinasabi natin may integridad. Ito pala, wala doon. No? May integridad. Bakit? Na po? Ang integridad, sabi po dyan, ang integridad daw po ay pamumuhay ayon sa ating paniniwalaan or pinaniniwalaan kahit walang nakakakita. Na po? Kasi pinapakita daw po nito yung ating pagiging totoo at pwede tayong pagkatiwalaan ng tao. Diba? Yung kahit walang nakakakita, ginagawa mo yung tama. No? Kasi pag di mo ginawa yung tama, literal, may tama ka. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Sa RK yun, di ba? May ganun. Di ba? Kuya Son, ano ba yung na-absorb mo? At mahilig po kasi ako kumuha ng mga konting words sa mga naririnig ko. No? Tapos, tinatanong ko muna yung sarili ko, Lord, sa akin ba to? Ako ba to? Kasi hindi ka pwedeng magbitaw basta-basta ng salita na hindi tumama sa'yo. Kailangan, ikaw muna, yung na-filter niyan. So that alam mo sa sarili mo na yung sinasabi mo, totoo. Di ba? Hindi pwedeng bigay ka ng bigay ng pagkain tapos hindi mo pa natikman yung lasa. Ang hirap niyan. Baka ma-poison yung taong pagbibigyan mo. Di ba?
Sabi po natin dyan, bilang lingkod daw ng Diyos, mamuhay ng tapat at may integridad. Di ba? Sabi po sa Bible, sa Kawikaan chapter 10, verse 9, sabi po dito, ang lumalakad na matuwid ay lumalakad ng may kapanatagan. Ngunit ang liko, ang landas ay tiyak na mahahayag. Wala naman pong basurang hindi nangamoy eh. Di ba? Depende pa rin yan kung ano yung pamumuhay po natin. Gaya ng sabi ko, sa tao, pwede mo silang mapeke. Pwede ko silang mapeke. Pero yung Panginoon, yun pa rin eh. Lahat tayo haharap sa Kanya balang araw eh. Di ba? Doon lahat, sasalain tayo. Depende pa rin kung paano yung pamumuhay natin dito. Sa Kanya pa rin tayo lahat haharap. Na po? Pakisabi po sa sarili natin, manindigan ka. Isa pa po, pakisabi sa sarili natin, self, manindigan ka. No. Why? Kasi po, ginawa na ng Panginoon lahat. Tayo naman. Di ba? Ginawa na kasi ng Lord lahat eh. So tayo naman, tayuan naman natin yung tama, ayon sa nais niya. Pero gaya na sabi ko nung una, kung itatagpi natin, na po, hindi ko sinasabi hindi ka na magkakasala, ha? Gaya na sinasabi ko, minsan madadapa ka pa din. Kasi nga, nasa human flesh pa rin tayo. Pero yakapin natin yung process ng Panginoon sa buhay po natin. Na po, yun yung sinasabi po natin. Iba pa rin yung namumuhay at lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam mo, may paglaman ka ng ginagawa. Hindi na tulad dati. Na po, ginawa na ng Lord lahat, so tayo naman po. No? Pang-apat, sabi po natin dyan, ayan. Sabi po dyan, bilang lingkod ng Diyos, huwag matakot maging totoo. Huwag tayong matakot maging totoo. Na po. Bakit po? No? Kasi po ito alam niyo po, ang pagpapakumbaba, napakainam niyan eh. Bakit? Kasi abot ka ng lahat. No? Ang pagpapakumbaba, napakainam niyan. Kasi abot ka ng lahat. No? Na alam ko naman po akong naiintindihan ako ng iba po rito, no? Especially matagal na mananampalataya. Na po, iba pa rin kapag namumuhay tayo doon na sa kababaan ng Panginoon, madali ka, abot ka ng lahat, no? Pero iba yung taong namumuhay na nandoon, ang hirap lapitan yan eh. 'Di ba? Iba pa rin kapag ikaw at ako namumuhay doon sa kababaan ng Panginoon. Abot ka ng lahat, na po. Abot ka ng lahat. Sabi po natin dyan, maraming tao ang takot or natatakot ipakita ang kanilang tunay na sarili dahil sa takot na ma-judge o hindi matanggap. Di ba? Aminin natin sa hindi, may ganyan eh. Kaya ayaw nilang i-expose yung sarili nila kasi nga, baka hindi ako matanggap. No? Kaya kung ano-ano na lang yung sinusunod mong flow ayon sa nais ng tao para makasabay ka sa kanila. 'Di ba? Masakit man pero yan po yung totoo. Kaya maraming mga sa atin, no, takot ka magpakatotoo kasi nga baka hindi ka matanggap pag nalaman nila ganito yung background mo, ganito ka, ganyan ka. 'Di ba? Pero alam nyo po, no, sa tao po kasi, kahit anong ligo natin dyan, may maaamoy pa rin sa atin yan. Tao yan eh. Masakit man. Na po, kahit anong ligo mo, may masasabi pa rin sa yan. May masasabi pa rin sa yan. Pero ang kagandahan sa Diyos na meron po tayo, tanggap niya tayo at mahal niya tayo. Kahit ano pa yung nakaraan natin. Yan ang Diyos. No? Yan yung Diyos. Kaya nga nilatag niya yung way ng salvation sa krus ng Calvary. Di ba? Yung sinabi niya doon, sabi niya, natapos na, naganap na. Ibig sabihin po nun, natapos na niya, ilatag yung way ng salvation para sa iyo at para sa akin. It depends na lang kung yayakapin natin yung process niya. Na po. Yun yung sinasabi po natin doon. Yun yung sinasabi po natin. Na po. Kuya Son, bakit yan yung tema mo? Kasi unang-una po, hindi na tayo baby Christian dito eh.
Baka nga yung iba sa atin dito, umay na, lagi ka na lang, ano bang bago? Baka naghahanap ka na lagi ng, parang karinderya, no? Naghahanap ka na ng bagong ulam, something ganun. No? Tandaan nyo po, ang salita ng Panginoon, laging bago yan. Depende na lang kung paano mo siya titignan. No? Depende na lang po yan sa'yo kung paano mo siya kakausapin. Kaya ka siguro nauumay kasi ikaw mismo sa sarili mo, binibigyan mo ng limitasyon yung Panginoon sa buhay mo. Na po. So, Old Testament pa lang, ito na po yung ginagamit eh. It depends na lang kung paano mo lang siya titignan. No? Sa buhay po natin. Sabi po natin dyan, sa Diyos tanggap tayo at mahal tayo kahit ano pa yung nakaraan natin. Tayo'y tinawag na mamuhay ng totoo at may kapanatagan sa kanyang biyaya. Yun po yung totoo. No? Tinawag ka ng Panginoon para mamuhay ng naayon sa kalooban niya na may kapanatagan. Kaya nga maiintindihan po natin sa mga previous na nakaraang preaching na napapakinggan natin, di ba? Laging iniiwan din yung salitang peace eh. Di ba magtataka kayo, bakit ang dami-daming pwedeng iwan ng Lord before siya pumunta na uli sa heaven kasi yung human flesh niya is talagang okay na, nagawa na niya yung salvation. Di ba ang iniwan niya lang doon kapayapaan? Kasi alam ng Lord, darating yung panahon, ikaw at saka ako, talagang lagi kang mauuga. Lagi kang mayayanig. Di ba? Pero ang kagandahan doon, yung Panginoon na meron tayo, pag doon ka sumandal, hindi siya nabubunot eh. Di ba? Ikaw mayayanig, ako mauuga. Pero yung Panginoon na sasandalan natin, kailanman hindi yan nabunot at nauga. Kaya kapayapaan yung iniiwan niya. Kasi alam niya darating yung panahon, yung isip mo, yung isip natin, yung puso natin, ano yan eh, parang alam mo yun, sa sobrang gulo na ng mundo, hindi mo na alam kung ano yung tama at mali. Pero laging nandoon yung kapayapaan niya. Pag pinili mo siya, it depends pa rin kung yayakapin natin yung process niya. Na po, yun yung sinasabi po natin dyan. Di ba? Sabi natin dyan, pakisabi po muna sa sarili natin. Sa katabi naman, umay na kayo sa sarili nyo eh. Di ba? Pakisabi po sa katabi mo, tanggap ka niya. At mahal ka niya. Di ba? Tanggap ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos kahit ano pa yung nakaraan mo. Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Sabi po sa Bible, sa Roma chapter 12 verse 9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ng masama, pakaibigin na mabuti. Maging tunay daw yung pag-ibig. Yung sinasabing tunay na pag-ibig dyan, yan yung pag-ibig na galing sa Panginoon na pinadaan sa atin. Bakit? Normal sa tao, umibig na may kapalit. Sa tao pag umibig yan, may kapalit yan. Yan ang tao. Iba yung sa Panginoon, unconditional love tawag doon, di ba? Agape. Yun sinasabi natin doon. That's why sinasabi yan ng Panginoon, yung pag-ibig na galing sa Kanya, na pinadaan sa'yo, yun din yung ipadaan mo sa ibang tao. Kasi normal sa tao, kapag may binigay, may kapalit yan, syempre. Di ba? Hindi man ngayon. Pero kapag tumagal-tagal, nagkita uli kayo, tapos nakita medyo umangat ka lang ng konti, uy, naalala mo ba nung 10 taon? Ganito yung natin, tagal na, no? Hinalukay pa. Yan ang tao, di ba? May ganon. Pero sa Panginoon, yung pag-ibig niya, hindi niya nahukahin yung pagkatao mo. Kasi umpisa pa lang, kilala ka na niya. Kilala niya na tayo, di ba? At ang kagandahan doon, tanggap niya tayo. Kahit ano pa yung nakaraan natin. Ang tao, nagsiset kasi yan ng standard eh. Base dun sa gusto niya sa isang tao. Pero ang Panginoon, wala. Kasi ang pinaiiral niya dun, totoong pag-ibig. Di ba? So, sabi po natin dyan sa screen, ano po ba dyan? Ayan, no? Sige po, tayo na po tayo lahat. Hindi ko na kayo patatagalin ba? Ayan. Para at least yung iba na yung isip eh. Na po? Ayan. Sige po, pakibasa na lang muna po natin. Ano po sabi natin dyan? Ayan. Ayan. Isa pa po, pakibasa po. Begin. Ang sabi po dyan?
Ayan. Ang Diyos daw po ay Diyos ng katotohanan. Di ba? Bilang lingkod ng Diyos sa mga mananampalataya na po dito, na totoong nakatagpo ng kaligtasan kay Kristo. Ang sabi po dyan, tayo daw po yung magsilbing larawan. Larawan ng ano? Katapatan. Katapatan sa ibang tao na makita yung katotohanan kung paano si Kristo naging totoo sa iyo. Yun sinasabi po sa atin dyan. Pero ang pinakamatindi dyan, ito yung tanong sa atin. Ayan. Am I living in a way that reflects Christ? Namumuhay ba ako na si Kristo talaga yung nakikita sa akin? Yan yung tanong eh. Namumuhay ba ako na si Kristo yung nakikita sa akin? Yan yung tanong sa atin. Na po, yan yung tanong sa atin. Kasi unang-una, umay na umay ka na. Sa tuwing pupunta ka rito, naghahanap ka na ng bago. Pero ang tanong sa iyo ng Panginoon, tanong sa atin ng Panginoon, pinamumuhay mo ba? Kung sino ako sa iyo? Yun yung tanong niya. Kaya ka siguro nauumay kasi hindi mo pa naintindihan kung sino talaga siya sa buhay mo. Di ba? That's why napakahalaga na bilang lingkod po ng Diyos, ikaw tsaka ako, kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Bakit? As long na alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, hindi masyadong magmamatter sa iyo eh. Kung ano yung thinking ng tao sa paligid mo. Kasi alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. From the word masyado, as human, minsan makakapag-isip ka pa ng konti. Pero as long nakilala mo yung Panginoon, siya yung magko-cover ng mga negative thoughts mo about sa kanila. Tutuloy ka eh, kasi alam mo kung sino yung sinusundan mo. 'Di ba? Yan yung tanong natin sa mga mananampalataya na dito. Totoo ba? Nakikita ba sa atin yung Panginoon? Sa pamumuhay ba natin? Pinamumuhay ba natin? Na po. Sa mga visitor natin, kung meron man, o first time lang nakarinig ng gantong mga mensahe ng Lord, alam ko hindi na bago sa inyo eh. Nakakarinig na kayo ng salita ng Panginoon eh. Baka hanggang ngayon, pinapatigas mo lang yung heart mo. Kaya hindi mo pa naintindihan talaga kung sino siya sa buhay mo. I believe, hindi nagkataon na nandito ka. No? Kuya Son, sinampal ako ng salita ng Panginoon. Amen. Bakit? Hindi pa ganun katigas yung heart mo para hindi mabago ng Panginoon or ipabago sa Panginoon. Kasi we believe, walang matigas na puso sa Panginoon eh. Ang tanong lang yan, ikaw pa rin magdi-decide niyan if yayakapin mo yung process ng Panginoon sa buhay mo. Kaya bilang lingkod po ng Panginoon, gusto talaga makita ng Panginoon sa atin yung paglakad natin. Tayo muna. Kasi hindi mo madadala yung tao doon sa gusto mong dalhan sa Kanya kung ikaw mismo ligaw pa. Ganun lang po yun eh. Madalas natin naririnig, di ba? Hindi mo po pwedeng mahirap ibigay yung wala naman sa'yo. Totoo yun. Mahirap ibigay yung wala naman sa'yo. Pero kung naintindihan mo na yung Panginoon sa buhay mo, no need na rin na ipagyabang mo sa ibang tao. Kasi sila mismo makikita naman nila eh. Makikita naman nila. To the point, masasabi nila na, totoo ha? Totoo itong taon to. Tulad po ni Joshua, nakita po natin yung fully commitment niya sa Panginoon. Na talagang suko. Hindi ba siya nadapa? Pag nabasa niyo yung story ng buhay niya, nadapa siya. Oo. Pinangunahan niya yung Panginoon. Oo, may mga ganong panahon, pinangunahan niya. Pero ang kagandahan doon, bumalik siya sa Panginoon at hinayaan niya yung Panginoon yung manguna sa buhay niya. To the point, pinagpala sila. Yun lang yun eh. Diba? Bilang lingkod po ng Panginoon, dapat nakikita sa atin yung Panginoon mismo. Yun. Yun lang naman talaga eh. Ipamuhay ng totoo, may katapatan at kababaang loob yung Panginoon sa buhay po natin. Diba? Kasi nga, napakaina magpakumbaba. Madali kang maabot at abot ka ng lahat. Yun yung totoo. Wala po. Allow me to pray for you. Maging sa akin po, sama nyo rin ako sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, patawad po. Patawad, Lord.
kung minsan hindi ako nagiging tapat sa iyo. Patawad, Panginoon, kung minsan ginagawa ko na lang to para ma-impress yung tao. Patawad, Panginoon, kung habol ko yung palakpak ng tao kaysa sa ngiti mo, Panginoon. Patawad, Panginoon. Tulungan mo po ako na mamuhay ayon sa nais mo. Tulungan mo po ako na panindigan kung sino ka sa buhay ko. Tulungan mo po ako na laging huwag iwala sa puso ko yung alab na nagmumula sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami na tayuan yung tama ayon sa nais mo. Ginawa mo ng lahat. Kami naman. Tulungan mo po kami sa sandaling ito na hindi lang namin basta narinig yung salita mo, kundi nahamon kami gaya tulad ni Joshua kung paano hinamon yung mga tao noon na tayuan, ipamuhay ng naaayon sa kalooban mo yung kanilang pananampalataya, Panginoon. This time, Lord, ikaw yung mataas, ikaw yung magaling. Sino ba naman kami? Patawad, Panginoon. Patawad. Maraming araw, panahon, di kami tapat sa iyo. Pero this time, tulungan mo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng tapang, lakas ng loob, gaya ng binigay mo kay Joshua, na tayuan, panindigan yung nais mo sa buhay namin. Ikaw magaling, ikaw makapangyarihan, wala nang iba. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sing. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Balik tayo magsiyo po. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. Yeah. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify all this world.
mercy, 'cause I know it's not my own. Oh, like a desert here, I need you living